pag-ahandog. Amen. So, ang sabi ko mga kapatid sa talat ng Malachi chapter 3 verse 10, ang sabi, "Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now, herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour out you," sabi niya, "the blessing that there shall not be room enough to receive it." Naalala ko mga kapatid yung kaibigan ko na pastor noon sa Saudi Arabia. Sabi niya, ganito pong tanong ko sa kanya, bakit pastor pinagpapala ng Diyos? Alam ko, sabi niya, Brad, ang sagot niya sa akin, pinagpapala ko ng Diyos dahil sa pagsunod ko sa Kanya. Hindi dahil sa ibinibigay ko. Hindi dahil sa dati at liit na ibinibigay ko sa Diyos. Hindi doon nagbabatay na ako'y pinagpapala ng Diyos. Ang sabi niya sa akin. So ano po ang dahilan, pastor, bakit ka pinagpapala ng Diyos? Dahil ka sa pagsunod ko sa Panginoon. Amen. Ganito po ang maganda na sinabi niya. Alam mo ba, sabi niya, hindi sa sobra ng kinikita ko ibinibigay mo sa gawain ng Panginoon. Kundi ibinibigay ko para sa Diyos yung una sa kinikita ko, ibinibigay ko sa gawain ng Panginoon. Ganun po ang sagot niya. So pastor, sabi ko, bago mo kinukuha yung para sa iyo, binibigay mo muna yung para sa Diyos. Oo. Inuuna ko sa lahat ng bagay ang Panginoon. Sa lahat ng kinikita ko. Ganun ang sagot niya. Kaya pala, sabi ng pastor, kaya pala pinagpapala ka ng Panginoon. Dahil ganun naman talaga ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Malachi chapter 10. Sabi niya, subukin mo ako sa bagay na ito, kundi ko ibibigay sa inyo. Bubuksan ko ang duwang ng langit. Ano ba ang pangako ng Panginoon, mga kapatid? Hindi lang isang pagpapala. Napakarami. Sa pagsinabing mga dumawa ng langit, mga kapatid, pati mahal natin sa buhay kasama. Amen? Amen po mga kapatid, kasama po yan sa blessing na ibibigay ng ating mahal na Panginoon. Kaya po nagpapasok ang ating mahal na Panginoon dahil alam niya na ang tao ay marunong. Alam niya na ang tao ay magaling mag-usap. Amen. Ganyan po ang tao. Dahil bis na ibigyan niya yung para sa Panginoon, minsan nangihinayang siya na ibigay. Bakit? Kasi inuuna niya yung mga kailangan niya. Amen. Ganyan po ang tao. Pero sabi ng Panginoon, ibigay mo. Sabi niya, the best. At bubuksan ko ang dumawa ng langit. Amen, mga kapatid? Amen. So, sabi niya, tapos na po ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Subukin mo sa bagay na yan. Hindi ko bubuksan. Amen. Huwag po tayo maghimagot, maghinaya. Mga kapatid sa ating ibinibigay. Sapagkat ang lahat ng ating ibinutulong, mga kapatid, ating ibinibigay yan sa open box na yun, mga kapatid, hindi pa sa ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Amen? Tayo po ay mga kapatid na manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kani po, Panginoon, ay narito sa dako ng pag-ahandog na nais po, Panginoon. Lord, ibigay po namin hindi po yung mga tira-tira. Hindi po, Panginoon, yung tira, Panginoon, sa aming kinita, kundi yung pinaka-the-best na handog namin na ibigay namin, Panginoon, sa iyo. Lord, tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga handog sa iyo sa oras na ito, Lord. Ang aming mga kapatid, Panginoon, na walang maibigay na gustong magbigay, Panginoon, Lord, iparanas mo po sa Kanya, Panginoon, yung blessing ng Panginoon na sinasabi mo, ugat na walang sapat na sinid na kalalagyan. Bless po rin po, Panginoon, ang lahat ng mga hanap buhay, Panginoon, ang mga anak, Lord, sa oras na ito, Diyos mga. Salamat po, Panginoon, ilang po lahat ng kapunihan at pangyarihan na kabilangan, ngayon at magpakailanman. In Jesus' name, Amen.